hanapin muna natin yung slash 25 o yung network address. Kasi yung slash, tama ba ako yung kaninang slash 24, yun ang network address dun eh. Yung slash 16, yun din ang network address. Yung slash 8, yun din network address. Dito, yung slash 25, that is the network address. Yung remaining, ilan ang matitira? Ilan ang matitira kung slash 25? Diba? Kailangan ngayon, yan yung natutunan natin. 32 bits overall. Slash 25, ilan na lang yung matitira? 7 na lang. 7 bits. Tama? Kasi 8 bits per octet. So, tingnan natin. Magbilang tayo ng una. Alright, bilang muna tayo. Halimbawa, hindi na susulat yung 192 ha. For example, ito, granted 192. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. For example, 192. Hindi ko na lang nilagay yung ano ha, yung 192. Isa pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many in total? 24. Nasaan yung 25? 25. 25. Hihiwalay ngayon natin yun. Di ba dapat ano to eh? Ganito yan eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 8 ka, di ba? 8. Nakatagin mo 8. Di ba ganyan yun? Ito yung slash 24, tama? Ay, lalagay ko lang, slash 24. Yan. Tapos 256. Pagbili lang natin yan, no? O, ganito ha. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8, 256. O, di ba? 256. Ngayon, ang given natin ay slash 25. So, hindi na yan. Ang mangyayari, magkakaroon ng borrowing of bit. Borrowing of bit. Bakit? Dahil slash 25 siya, makakasama na ngayon siya sa network portion. So, magiging slash 25 or network portion, ihiwalay natin to. Ilan yung natira dito? 2 raised to 7. Anong value ngayon nun? 1 to 8. Okay. 1 to 8 na. Ang importante, nakita muna natin yung kung nasan yung slash 25. Diba 0 to kanina, yung nag-iisa na to? 0 yung kanina, pero ginawa kong 1. Bakit ginawa kong 1? Naging network address siya, napabilang siya doon. Ngayon, ito na na. Ilan ngayon yung pwede natin gamitin IP? 128. Tama po. Pero meron tayong nakita kanina dun sa packet tracer na hindi tinatanggap yung network at hindi din tinatanggap yung broadcast address. So meaning, ilan na lang talaga yung total usable address? 126 minus 2. Lagi may minus 2 ha. Kasi sabi natin, kahit ilagay natin, hindi niya yun tatanggapin. Alright? Next. So, tingnan nyo, di ba ang tawag natin dito, nag-borrow tayo ng bit from the port octet. Isa. Isa ba yung binaro natin? Isa. Anong value ngayon yan? 2. Okay, very good. So that is 2 raised to 1. 2 raised to 1 is equals to 2. Meaning, ang nakuha natin ganito. Meron tayong nakuhang okay, ganito nangyari. So, meron tayong nakuhang 2 sub-networks. Okay? At meron tayong nakuhang 128 hosts per sub-network. Ganun yun. Kasi, nahati pala siya sa dalawa. Etong slash 25, na subnet natin siya, nahati natin siya sa dalawa, na bawat address ngayon ay merong tigwa 128. Pero ang total, so ilagay natin yung IP. So 2 sub-networks, magiging dalawang networks yan. Una, lagyan natin yung sub-0. Ang sub-0 natin yung given. 192.168.10.0 slash 25. O ngayon, ito pa. Ano ngayon ang subnet mask niya? Mali. O, ganito. O, very good yung ano niya. Tingnan natin. O, ganito lang naman, di ba? Sabi natin, walang puno, kasi hindi na siya pwedeng lagyan, tama?
255 yun. Ito, 255, wala na tayong nilagay kasi may value na yun eh. 168, tama? Ito ba, meron tayo kailangan ilagay sa 10? Wala na. Puno ano na yan, meron na. Nakapix na yan, 10. Kasi di ba, ano na natin eh, nakalagay, 111, wala na mailalagay. 255 dito. Ngayon dito may ginalaw tayo. O, para hindi na actually mahaba yung computation na to, pero ito na yung pinakamadali. Yung nakuha nating host, ima-minus lang natin siya sa 256. Yun na yung pinakamadali. Yun na yung dulo. So, 256 minus 128 is equals to 128. Ay, ito lang yung subject mass. 128. Okay, tandaan nyo ha, paano makukuha yung ano? Paano makukuha yung subject mass? Diba sabi natin kanina? 256 minus number of hosts, yun yung pagkuha natin ng subject mass. Okay. Yeah, so ito na yun. Lagay na natin. Meron tayong sub-0. So yung slash 25, 255, 255, 255, 128. Sub 2, sub 1, ibig sabihin, yung susunod na network, tignan nyo po ha, meron tayong tinatawag na interval. Pag sinabi natin interval, yung value na nakuha natin na host, yung number of hosts, 128. I-add lang natin sa kung saan tayo nag-borrow ng bits. I-add lang natin sa port octet. Ano na yung magiging pangalawang network natin? Tingnan natin. 168, 10, o 0 plus 128. 128. Nasa ito ba? Ito na ngayon yung dalawang network na nakuha natin. Ito na ngayon nakuha natin. Ngayon, wait lang. Di pa tayo tapos. So yung mouse pointer. So what is the first address? First address nito, 192.168.10.0. Unang-unang address. Ha? 1. Okay, very good. 1. 192.168.10.1. Yun yung pwede. Yung 0 hindi natin pwede ilagay. Tama? Tinanong na natin kanina. Hindi. Okay. Yung ano yung hindi natin pwede ilagay? Yung network address at saka broadcast, yung pinakadulo. Yung last, tama? Network at saka last. O sige. O dito yung fifth address. Fifth address. Ano yung fifth address? 10.5. Ano yung last address? Ano yung last address? Mali? Mali? Nandun tayo sa unang address. Ilan nga yung address na meron dyan? 128. O ano nga yung last dyan? 127. Mali. Ha? Bakit 126? Oh, diba? So ang last natin, mga tropa, ay 126. Bakit po? Kasi ang broadcast address natin, alin yan? Dahil ang broadcast natin ay 10.127. Hindi kasama to, di ba ito yung minus, yung network, at saka yung broadcast address. O meaning, ang tawag natin dun sa first at last, ang tawag dyan ay usable. Okay? Usable. Yung magagamit, yung malalagay sa mga computer. Gets mo ba, mga tropa? O sige. O dito naman, ilagay natin itong mga to. How about the first address here?